Isang magandang araw po sa inyong lahat, Kalambeños. Nandito po tayo sa Barangay Palingon para kilalanin ang bagong kapitan ng Barangay Palingon na si Kapitan Jeffrey Gutenco. Pwede po ba natin makilala si Kapitan Jeffrey Gutenco? Nagsimula po ako ng SK. Opo. So sa 2002 po, 2002 ay lumabas po ang SK chairman ng Barangay Palingon. Sa nakakalungkot na pangyayari po, ako pinatalo. So, ang lamang po sa akin ng aking katunggali ay 3 boto lang po. Opo. So, tayo po ay nagpahinga. So, after po ng 8 years, nag-decision po ako lumaban ng konsyal po ng Barangay Palingon. Siguro, tawag po ng katungkulan na gusto ko talaga maging public servant. So, tayo po pumasok ng 2010 po sa konsyal ng Palingon. Tayo po binigyan ng pagkakataong maglingkod. Na ang nangyari naman po noon, may bonus po kong binigay. Kasi ako yung naging number 1 po agad na hindi ko man po inaasahan. Siyempre, bilang ako'y bago po sa panunungkulan, yung mga kalaban ko po talagang mga veterano na. So, yung binigay po sa ating pagkakataon na maging number 1, pinaghusay po natin. Kaya po noong 2013 po, ako po yung nagpa-re-elect ulit bilang konsyal. Number 1 ulit po. At naging number 1 po ulit tayo. So, sabi ko nga, very thankful po ako sa tao, siyempre sa Panginoon, yung binibigay po sa akin tiwala. So, after po noon, aking pong pangalawang pagkakataon na naging konsyal, ako winuwapan po ulit sa aking huling termino bilang konsyal ng Palingon noong 2018 naman po. So, naging ano po kasi 5 years, naging na-extend. So, yung lumaban po akong 2018, binigyan po ulit ako ng pagkakataon ng Palingon. Ginawa po nila na akong number 1 po ulit. So, ako'y nagkapasalamat po ulit sa tiga Palingon na yung tiwala sa akin kasi po yung boto ko nung una, halos po dumadami. Hindi po nababawasan at dumadami. So, itong huli nga po, ang nag-decision nga po ako na umangat na sa pinakamataas na posisyon sa barangay. At itong last year nga po, last December, nag-eleksyon ng barangay at SK election, tayo po yung napili ng tao na maglingkod po dito sa Barangay Palingon. At tayo naman po lubos po nagpapasalamat dito. Ayan, nakilala natin si Kapitan Jeffrey Gutenco. Mamaya, babalik po tayo para alamin naman natin kung ano yung mga nagawa niya. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Sa maikling panahon na inyong pagkakaupo bilang kapitan, ano po yung mga nagawa niyo? Tayo po naupo nung November 12 po. Opo. So nag-assume po agad tayo ng office na kala ko po talaga December mo ba ako upo. Na kasi yun po ang nasa batas na may 1 month pong bago ako po. So tayo naman po, dati na tayong konsyal. So nakita ko po yung mga problema na hindi na bago sa akin. So pag upo ko po nung tayo nag-assume na bilang kapitan, agad po ako nagpagawa ng mga request sa ating City Mayor, Rosasal, na para maayos po yung mga espaldo sa Barangay Palingon, mapailawan po yung mga dilim na lugar. At yun po ang mga ginawa po natin na naging project po agad natin na naisa katuparan na po agad natin. Sa loob po ng 3 buwan, yung mga kalsada pong hindi mo maganda diadaanan ng ating sakyan, na-espaldo na po natin yan. Yung mga eskinita po na madilim,
agad po natin pinailawan. At saka po yung mga bangbang na hindi po maagos ng tubig, agad po natin pinalinis sa ating mga kawali ng barangay. Ito po ngayon ay habang po dumating pa ang panahon, papaliwanagin po natin ang barangay Paligon at aayusin po natin yung pagiging maganda ng Paligon. Balak po ba tayo pagandahin ng Baywalk? Meron po tayong programang nasa pagpapaganda ng Baywalk. Siyempre, yan po ay sa pagtutulungan po ng dalawang kapitan. Nasabi ko nga po kay Cap Darwin, kung ano yung kakaganda ng ating barangay, pagtulungan po natin. Para po sa tao. Si Cap Dumla. At sa palisan po. Di bali po, itong programa po namin, palisan po kasama po si Kapitan JP at Kapitan Darwin na gusto po. Bukod pa po sa mga sabi niya, ito po yung iba po yung programa darating. Yung mga programa ko dating po na this March po, so may naasahan po tayo. Kung makikita niyo po sa Barangay Paligon, wala po nakalagay na arko. Opo. Ngayon pong March po, gagawin na po yung arko. 3 arko po yun, parang street sign po, na nakalagay po welcome to Barangay Paligon, para naman po alam ng tao na ito na yung Paligon. So 3 arko, 3 marker po yan. Unang-una po, makapasok po ng Barangay Paligon sa may kanto po, sa may tapat ng 7-Eleven. May isa po doon, at doon naman po yung isa naman po dito sa may Sampiruhan. Paglabas niyo po sa Sampiruhan, Paligon na po, may marker din po doon. At yung isa naman pong marker po, ay dito naman po mismo sa Barangay Hall ng Paligon. Ngayon pong pagdating ng March, di ba, buwan po ng assembly, unang assembly nyo, ano po yung balak nyo sa assembly nyo? Yun nga po, ay dito po i-report po natin. Isasabay ko natin po yung aking first 100 days na naglingkod po bilang kapitan. At syempre, ilalatag ko po yung ating mga programa para sa kapakanan po ng tiga Barangay Paligon. Syempre, sa unang pagkakataon po, nung isang araw po, nakapag-meeting ako sa isang doktor, may iba-iba po akong doktor sa Barangay Paligon. Kasi ito po yung unang pagkakataon sa history po ng Paligon na magkakaroon po ng residential doctor sa health center po ng Paligon. Opo, parang bibira ko po yata. Opo, Barangay Palo Alto, meron po. Yan, maganda rin po. Barangay 7 po, meron din po. So, ilan pa lang po yung barangay na gumagawa na ang isa po nating prioridad na programa, siyempre kalusugan. Opo. At siyempre, hindi naman pulat ang ating barangay. Kung sapat na pera, taka magpa-check up. Para yung mga simpleng sakit lang, dito muna sa barangay. Diba? Apo, dito muna. So, kung kaya nilasan po ng barangay, kung kaya check upin na po dito, yun po yung libre pong serbisyo ng barangay. Wala po silang babayaran. Pagka po may gamot na available sa barangay, bibigay din po namin. Ayan, napakaganda ng mga programa ni Kapitan Jeffrey Gudenko. Mamaya, babalikan ulit natin siya. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Dito sa tatlong barangay, Palisang, kayo medyo maliit ang pondo or ira. Ano po yung gagawin nyo para mapataas po natin ang ira? Ngayon po ma'am, po agad po natin action din po. Tayo po nakapag-ugay sa business permit ng city para po yung mga amilyar mabayaran po nila kasi yan po isang nakakatulong. Pagka po tayo nagbabayad ng amilyar sa bawat lupa sa Paligon, tataas po yung kita ng Paligon. So isa po natin po, nagpakuha po tayo sedula. Kasi ang sedula po kasi 50-50 po yung hatian po dyan. So 50 sa city, 50 sa barangay. Tsaka isa pa po yan, lahat po ng business establishment po sa Paligon, tindahan, mapatindahan po yan, hardware, inuobliga po natin kumuha ng business permit sa Paligon para po tumulong din po sa pagpapaunlad ng ating barangay. Any message po sa inyong constituents po? So yun nga lang po aking mensahe po sa aking mga kabarangay sa Paligon. Sabi ko nga po, lagi po sinasabi, tapos na po ang eleksyon. Ang hinihingi po lagi ay tayo po yung magkaisa.
para po sa ikagaganda ng ating barangay. Kasi hindi lang po ako mag dito makikinabang. Pagka po napaunlad natin ang palingon at napakaganda po at naging maganda, tayo po lahat ay makikinabang dito sa programa ito. Ayan. Nakilala natin si Kapitan Chepi Gutenco, ang bagong kapitan ng Barangay Palingon. Ito po sila Arnie Barreiro, dito po sa KSB, ng Serbisyo Balita. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.